siya. Lalaki ang iyong anak. Ano ang iyong gustong pangalan sa kanya? Aking ipapangalan sa kanya ay Aliguyon. Ito na si Aliguyon. Sa bayan ng Ifugao ay may dalawang tribong may matagal ng alitan. Ito ay ang tribo ng Hananga na pinamumunuan ng mag-amang Amtalaw at Aliguyon. Ang kabilang tribo naman ay pinamumunuan ng mag-amang Pangaiwan at Pumbakayon. Ipinasya ni Aliguyon na ipagpatuloy ang alitan nila kaya siya'y nanalangin sa tandang at sa ibong idaw. Dininig naman ang kanyang panalangin kaya't siya'y nagtungo sa daligdigan. Pumbakayon! Ano yun? At ako'y iyong tinawag. Ay, ba humingi ng tulong? Sa tingin mo, hingi ng tulong sa isang kagaya mo? Kung ganoon, bakit ikay naparito? Ako'y naparito upang hamunin ka sa naudot nating labanan. Tinatanggap ko ang iyong hamon. Magkita tayo sa daligdigan. Manalangin si Pumbakayon sa tandang at binigyan naman siya ng magandang palatandaan sa labanan. Nagtungo na ang dalawa sa daligdigan at sila'y nagsimula ng maglaban. Naglaban sila sa daligdigan at sa unang pagpapalitan nila ng ulos ay nabatid na nila na ang kanilang lakas sa talino ay magkapantay. Kung ikay tatangayon, ay kung ganapin ang laban natin sa ibang paano. Pagpapahin mo, subalit hindi ako sumasang-ayon sa iyong paningin. Habang ang dalawa ay patuloy na naglalaban, dumating si Dangunay na siyang ina ni Pumbakayon, kasama ang bunsong anak na si Bukay. Bakit kayo maglalaban kung alam naman ninyong pantay lamang iyong lakas sa talino? Natahimik saglit ang dalawa. Hindi nila nasagot ang katanungan ni Dangunay. Aliguyon, maaari bang mananghalian mo na sumandali ang aking anak? Maaari po siyang mananghalian. Pagkatapos mananghalian ni Pumbakayon ay muling naglaban ang dalawa. Napaurong ni Aliguyon si Pumbakayon sa bakod na bato at sa kulungan ng manok. Ngunit pagkatapos nun ay naitaboy ni Pumbakayon si Aliguyon sa hagdanang palayan, patungo sa ilog. Kumalag ang dilim ngunit pantay pa rin ang labanan. Pagkaraan ng 1 taon at kalahati ng kanilang labanan sa palayan ng daligdigan, walang palay na tumubo rito. Ano yung pahintulutan? Nais ko sana umuwi sa Hananga. Mapayag ako, ngunit agad din kami susunod ng aking mga kasamahan. Pinagdiwang ng mga taga-Hananga ang pagbabalik ni Aliguyon. Naputol din agad ang kasiyahan dahil kinabukasan ay dumating din si Pumbakayon. Patuloy ang naudlot na labanan. At tulad ng nangyari sa daligdigan, ang labanan sa Hananga ay nanatiling patas. Dumating si Dumalaw na siyang ina ni Aliguyon kasama ang bunsong anak na si Aginaya. Sandaling nagpahinga ang dalawa. Muling ipinagpatuloy ang labanan hanggang sa sumapit ang gabi. Kinabukasan ay naglaban ulit ang magkatunggali. Isang taon ang matuling lumipas, ngunit patas pa rin ang naging labanan. Bakit sa daligdigan? Maaari ka umuwi, subalit ako'y susunod agad. Nagkaroon ng pagdiriwang sa daligdigan sa pagbabalik ni Pumbakayon at di nagtagal ay dumating din sa Aliguyon. Pinagpatuloy ang labanan, ngunit ganoon pa rin ang nangyari. Hindi nagawang talunin ng bawat isa ang katunggali. Dumating ang araw na sumigat sa buong Ifugao ang kagilagilalas na labanan ni Aliguyon at Pumbakayon. Ang balitang iyon ay tatanggap ni Daulayan, masugid na mangingibig ng bunsong kapatid ni Pumbakayon na si Pugad. Agad nagtungo sa daligdigan si Daulayan upang ipaghiganti ang pagkamatay di umano ni Pumbakayon. Sa kanyang pagtataka ay nakita niyang buhay na buhay si Pumbakayon at patuloy na nakikipaglaban kay Aliguyon. Sa pamamagitan ng mga taong sumasaksi sa labanan ng dalawa ay ipinaalam ni Daulayan na ibig niyang makausap si Pumbakayon. Sumandaling inihinto ang labanan. Pakilala sa Daulayan kay Pumbakayon at sinabing ibig niyang hamunin ang lalaking di umano ay nakapatay sa kanyang babayawing si Pumbakayon. Sinagot siya ni Pumbakayon na paano siya mapapatay ay mahusay siyang mandirigma. Hiniling ni Daulayan na payagan siya ni Pumbakayon na harapin si Aliguyon. Ayaw sanang pumayag ni Pumbakayon, ngunit sa kapipilit na Daulayan ay pumayag rin siya. Halos hindi masalo ni Daulayan ang sibat kaya't pinasaringan siya ni Aliguyon.
Tinanong niya ang bagong katunggali kung sino ito. Sumagot ang kaharap na siya ay si Daulayan, ang bayaw ni Pumbakhayon. Naglaban ang dalawa. Pinta ni Aligoyon sa Daulayan at tinamaan niya ito sa pagitan ng tansong pulsera sa bitbit. Sa pagbagsak ni Daulayan ay agad siyang nilapitan ni Aligoyon at talaga sanang uulusin ng kutsilyo upang pugutan ng ulo. Ngunit nagmakaawa si Daulayan na huwag siyang patayin. Bilang kapalit ay pinagkaloob niya kay Aligoyon ang kanyang ulas. Do you, Aligoyon, take Pugan as your lovely wife? I do. Do you, Pugan, take Aligoyon as your lovely husband? I do. Do you, Pumbakhayon, take Aginaya as your lovely wife? I do. Do you, Aginaya, take Pumbakhayon as your lovely husband? I do.